Magandang umaga sa inyo lahat. Ang ating morning devotion para sa araw na ito ay hango mula sa 1 Peter chapter 1 verse 15. At ang sabi dito, "But like the Holy One who called you, be holy yourselves also in your behavior, because it is written, you shall be holy, for I am holy." May the Lord add blessing to the reading of His Word. Sa ating binasang talata, ito ay malinaw na pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na bilang kanyang mananampalataya. Pag sinabi natin mananampalataya, ay tayo naniniwala sa Kanya, sumusunod sa Kanya, tinanggap natin yung Kanyang bugtong na anak na bilang ating personal na Panginoon at Manliligtas. At ang sabi din po dito, na tayo ay maging katulad ng ating Panginoon. Ano po yung katangian ng ating Panginoon? Ang ating Panginoon ay banal. He is holy. Kaya ang sabi nga, even in all our behaviors, no, sa lahat ng ating mga ikinikilos, sa lahat ng ating pananalita, no, sa lahat ng ating ginagawa, kailangan tayo ay maging banal sapagkat ang Diyos na ating sinasamba, ang Diyos na ating pinanampalatayanan ay isang Diyos na banal. Kaya nga mahalaga dito, di ba? Balanse po ito kasi sa nakalipas na pag-aralan natin sa John 10:10, nakasaad na Jesus came to give us life, and life that is more abundant life. Yun ang kanyang layunin. Subalit yung kaaway, sabi nga, the thief came to kill, steal, and destroy. Yun lang yung kanyang purpose. Yun lang kanyang layunin. Kaya ang naisin ng pag sinabi nating kaaway, ito yung the devil, ito yung diablo na wala siyang ibang pagnanasa, kundi lahat tayo ay mawalay sa Diyos, maging katulad niya at magkaroon tayo ng iba't ibang mga mga challenges, no, mga pagsubok sa buhay na kung saan ay hindi natin kapiling ang Panginoon. Kaya kasi walang kasing hirap po kung tayo ay dumadaan sa mga challenges, no, lalo na sa atin bilang massage therapist. Alam ko naman may mga instances na ang iba sa atin ay nalalagay sa mga iba't ibang pagsubok, lalo na sa sa tukso, no? Kasi alam naman po natin very thin ang line nung ano yung professional na gawain natin at ano din yung hindi professional. Kaya yun po yung kailangan natin ng tulong, kapangyarihan ng Diyos, kanyang gabay sa atin upang tayo ay lumakad na may katuwiran. Okay? Lumakad tayo ng ayon sa kanyang kalooban. Pero sa ating sarili po, alam naman po natin, no, may kasabihan nga po na pag sa word na Christian, inalis mo si Christ, ang natitirang mga letra ay I-A-N. And that means I am nothing. Apart from Christ, there is nothing much we can do. Kaya mahalaga na tayo ay lagi tayong nakadikit, no? Lagi tayong nakaangkla sa kanyang salita, sa kanyang presensya, upang magawa natin ang kanyang naisin. Okay? So ang kapangyarihan hindi galing sa atin. Ang kapangyarihan nagmumula sa Diyos na alam natin, isang katangian po niyan, ang ating Diyos ay mapagmahal, ang pag-ibig niya ay hindi nagbabago kahit kailanman. Harinawa yun ay paalaala sa atin sa araw na ito. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyo pong paalaala sa araw na ito bilang panimula po ng aming talakayin sa lesson po ng Anatomy and Physiology at maging sa unang linggo po, sa unang araw po ng linggo. Lord, I pray that you continue to be with us, continue to give us your mind, give us your knowledge, your wisdom, O God, upang sa gayon ang bawat isa ay magkakaroon po ng kaunawaan, hindi lamang po para sa DOS examination, higit sa lahat, Panginoon, magkaroon po ng kaunawaan na ikaw ang aming Panginoon na nagmamahal sa amin, ang aming Panginoon na ang naisin po ay maging mas malalim yung aming ugnayan, yung aming relasyon sa inyo. Salamat po, Diyos. Tunay nga po, ikaw ang Diyos na mabuti at nagmamahal sa amin. Ito po ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ayan po, magandang umaga po muli at tayo ay tutungo na po tayo sa ating unang bahagi ng talakayin, no? Patungkol ito sa anatomy and physiology. Kung inyong titingnan, ito na po yung pang-apat na bahagi po ng ating pag-aaral
At ang susunod po nito ay yung microbiology and pathology for a while po. Ayan. So, ano po yung anatomy and physiology? And by the way, gusto ko lamang pong linawin sa lahat na ito po ay paglilinaw po na hindi po ito yung malalimang anatomy and physiology. Kasi po ang iba sa atin pagka narinig po yung anatomy at physiology, lalo na po yung salitang microbiology and pathology. Kasi nung araw, nung ako po'y nagre-review din katulad nyo, ito po yung mga subject o mga topic na medyo malayong-malayo sa aking pag-aaral kasi po ang aking college degree po ay industrial education. Kaya ang layo-layo po ano po. So anyway, sabi naman po dito basic anatomy. Basic lang po, no? Ano po yung mga bagay na naisin ng kagawaran ng pangkalusugan ng DOH na maunawaan natin patungkol sa ating ginagawa, patungkol sa ating ano po yan, patungkol sa ating gawain bilang mga massage therapists, no? So basic po yan, ibig sabihin po nun ito po ay mga bagay lamang na kailangan nating maunawaan, no? Ika nga minsan ng iba ay working knowledge, no? Magkaroon tayo ng working knowledge patungkol po sa mga bagay na ito. At bago natin titignan po yung ating slide, meron lang po akong babasahin po dito kasi mas maganda po sa tingin ko mas maganda po yung learning objective na nasa atin pong manual. Tingnan po natin. And by the way nga pala, ayan, shout out kay Doc Ferds. Doc Ferds nga pala, bago tayo magpatuloy, pwede bang ibalita mo muna sa grupo yung pagpunta mo sa UP regarding po sa manual po natin? Any news, any update sa lahat? Doc Ferds? Sandali po, nakamute po pala kayo. Ay, unmute ko po kayo. Ayan po, go ahead po. Good morning, Sir Benji and Cassius. Nakuha ko na yung mga libro kahapon pa. So ngayon, sir, gusto ko lang sana yung buong list para alam ko kung sino yung dapat na kumuha. No? Ah, At para Doc sa Ferds, parang nag-choppy po kayo. kanya. Choppy po. Ayan. Ayan. Oh, yeah, go ahead po. Ayan. Okay. Good morning, everybody. Sir Opo. Benji. So nakuha ko na yung mga libro kahapon. So ready for pick up na through Lala Move or pwede rin pumunta sa akin dito kung malapit kayo sa Technological University, Pasig Branch, dito po nag-o-office, pwede na pong pick upin sa akin. Opo. So ngayon, ang kailangan ko lang bago ko ma-release, yung complete, yung list, no, Sir Benji, coming Opo. from you para alam ko kung sino yung mga dapat o hindi na kumuha nung. Opo. Okay. Sige po, Doc Ferds. Ganito po para mabilis po kasi I'm sorry hindi ko pa talaga na-update yung pinakabagong list, no, kasi lahat po may mga alam na mahirap kasi pag GCash yung pumapasok. So pero ano lang po tayo, honor system po tayo. At kung sino po yung nasa Manila po na nakapag-settle po, pwede pong kontakin nyo na si Doc Ferds kasi monitor naman po natin po yan. Kasi ang aking iniisip is, kaya nga po medyo na-delay ng konti kasi that's the final revision that we have pero titingnan ko pa rin. Kaya sabi ko kay Doc Ferds, hindi ko muna in-order para sa lahat kasi titingnan ko yung labas po ng fourth revised edition po ng ating pong manual, no? And then from there, massive ang tawag nun. I-order ko na para sa lahat. No? So for the meantime, yung lahat na nasa Manila, Okay. kung alam naman po ninyo, kung kayo po ay nakapag-settle na po ng 1,000K for the manual, then pwede nyo na puntahan si Doc Ferds within the day or kung you message him within the day. And then Doc Ferds, kung wala na pong mag-communicate sa iyo within the day, by tomorrow first thing, kung okay lang po, pa-LBC mo na sa akin lahat ng natitira sa nahawak Sige po. niyo. O, ganun na Sige lang po, po. sir. Oo, oo. Pakibigay na po yung address niyo, sir. Ano po? Opo, 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 opo. Sige po. Okay?
No So yun lang problem. po ha, Manila people, alam niyo naman po nakapag-settle na po kayo if and when you know na napag-settle na kayo ng 1K. Magkaiba po yung enrollment fee, magkaiba po yung tuition fee tsaka yung sa manual, no? Bukod po yun kaya 1,000 pesos, that's for the manual. Para mabilisan po tayo, you contact immediately sa inyo, message na lang sa group chat ng AUSA Manila, no Manila group natin, si Doc Ferds, and then you message him, and if and when gusto nyo pong ipalala move or pick upin nyo po sa kanya, then you just have to coordinate with him. Ganun na po. The Okay rest, po. i-forward na po niya sa Manila, and as a Jensen, and then the others saka ko ipapadala po sa inyo. But like what I said, i-check ko muna yung result nung the one that's being printed sa UP Diliman, and then pag okay na po ako, then saka na ako mag-o-order ng volume para sa lahat ng mga umorder. And by the way, first come first serve po tayo sa manual po natin. Ano po? So mas maunahin po natin yung nauna po nag-settle sa atin kaysa yung late na po na nag-settle. Okay. So there you are. Once again, bigyan natin ng 2 bagsak si Doc Ferds. Ayan, salamat Doc Ferds sa You're iyong welcome, sir. No oo, problem. mabilisang aksyon. Okay. At nagkataon po kaibigan na rin po pala niya yung napiprint po ng ating manual sa UP Diliman. Okay, salamat po. So here we are, tuloy po tayo sa ating discussion today. At nandito po tayo sa ating pong Module 3. So this is the Anatomy and Physiology, and I'll bring you doon sa ating pong slide for now. Okay. Okay. So ito po yung ating learning objective for our anatomy and physiology. Ano pa yung unang-unang dapat nating o naisin natin na inyo pong ating pong layunin sa pag-aral po ng anatomy and physiology. Ang sabi po dito, to develop proficiency in recognizing anatomical terms. Pag sinabing anatomical terms, yung mga katawagan, no? Halimbawa, yung sinasabi natin pag nakadapa, prone position, pag nakatihaya, supine, and so on and so forth. And then have a precise anatomical locations. No? Pag sinabi pong superficial, ano po ang ibig sabihin po nun? Pag sinabi po inferior, ano po ang direction po nun? Pag sinabi nating superior, ano din po? And distinct body regions, ano po yung iba't ibang body regions na ng katawan po ng ating tao na siya po maging tulong po sa ating pag-aaral patungkol sa anatomy and physiology. At ang sumunod naman ay explore and explain the workings of the major organ systems. Ano po yung iba't ibang organ systems? Pag sinabi nating organ systems, ano po yung bahagi po ng katawan na kung saan ay ano yung kanyang mga functions, no? Ano yung kanyang mga ibig sabihin po noon, ano po, paano po siya nag-i-interact sa iba pang major organ systems para maging maayos po ang kilos po ng iba't ibang bahagi ng ating katawan. And also to be able to know the compositions, the pivotal contributions to the holistic human organism. Okay? So yun po yung mga bagay na mahalagang maunawaan po natin patungkol po sa pag-uusap natin sa anatomy and physiology. Ang pangatlo naman po ay ito ay patungkol sa attaining a comprehensive understanding of essential vital sign indicators. Okay? So although ang patungkol sa vital sign ay napag-usapan na natin sa ating pong naunang topic, which is the practice of massage application, na kung saan ay naaral na po natin yung papaano po mag-check po ng body temperature, ng respiratory rate, ng pulse rate, at ng blood BP, no, ng blood pressure po ng ating client. And ito po enabling you to have the ability
to interpret and analyze these critical parameters effectively, no? Kasi kung maalala niyo po sa ating pong pag-aaral po patungkol doon sa vital signs taking, ito po ay gamit po natin yung ating SOAP form. Ayan, napag-usapan na po natin sa ating pong massage application na topic na kung saan ay ito'y gabay po natin upang tayo makapag-determine ng tinatawag po natin na ating pong assessment at patungkol sa sitwasyon, sa health condition, gamit yung itong mga health indicators na ito upang tayo ay maging maayos yung ating pong pagbigay po ng first the assessment and the plan, no, in giving the massage. So ayun po. And balikan po natin yung ating pong sa Mentimeter. Kung maalala nyo, di ba, naitanong na po kanina, nag-shoot po ako ng question. And yan, tingnan natin po yung inyo pong kasagutan doon po sa ating menti.com na question kanina. Okay. Okay. So ang ating tanong kanina, wow, 7 lang ang sumagot. Ang ating tanong kanina, saan matatagpuan, bakit biglang nasasagot na? Ito po yung tanong natin kanina, no? Where can you find the smallest bone in the body? Okay. Sabi nga dito, hulaan mo lang. Kasi ang iba sa atin baka hindi tayo familiar. Okay, I'll give you time to answer the question. Ano po? May choices po tayo, but before you can join in, nakita nyo naman sa inyong cellphone maybe kanina o sa messenger.com na mayroong menti.com. Yung menti.com, doon kayo sasagot. Kasi po, ito, gusto ko lang pong i-heads up kayo about answering or following instructions carefully. Okay. Alam po ninyo, napansin ko po, di ba? Ang sabi ko po doon, answer at menti.com. Okay? Sumagot kayo doon sa menti.com. Okay, ano nangyari? Ang iba sa inyo, ito, sumagot kayo sa group chat. Ayan. Okay? So, it means you are not following instructions. Kaya nga minsan, di ba, minsan ito, real talk tayo. Minsan may mga nagsasabi, naku, bakit naman lahat ng inaral ko hindi lumabas sa exam? Tandaan niyo po, minsan po, kadalasan, hindi lang pong kadalasan sa mga hindi pumapasa, sa akin napansin lang, kasi hindi pumapasa because they do not know how to follow instructions. Tandaan niyo po ha, pag sa inyo pong exam sa DOH, kapag ang sinabi po doon sa inyo pong instruction, encircle the correct answer. Ulitin ko po ha, pag sinabi po sa inyo pong answer sheet o sa questionnaire sa DOH, encircle the correct answer or sometimes maaari pong shade shade the what's this? Use shading and answering giving the correct answer. Ibig sabihin po noon, kapag sinabi pong encircle, you have to put in mind, i-encircle niyo po yung tamang sagot. Okay? Pag sinabi naman pong shade, mag-shade po kayo, shade correctly or shade evenly, ganon. Ibig sabihin, isi-shade nyo po yung inyo pong sagot. Okay? Kasi minsan, pag hindi tayo sumusunod na instruction, pag sinabing encircle, nag-shade po kayo. Di ba? Pag sinabi encircle, naglagay kayo ng X mark, talagang hindi kayo papasa. Kasi po, walang tatama sa inyong sagot. Ayan po. So I hope you put in mind that very, very, very important ang pagsunod. Number one, i-analyze mo yung statement muna, yung instruction. Kung ano instruction, sundin mo na maayos at doon ka babataya, yun ang maging batayan ng iyo pong pagsagot. Okay? So kanina, yun po, ang ating po, hindi ko po, wala po akong dito po kasi first time naman po nangyari to. Ang aking instruction is you answer it dito sa ating sa ating menti.com. Okay, ano yung nakasulat dito? Answer this question, menti question. So pag sinabing answer this question, menti question, meaning to say, nasa menti po. Kaya po pinadala ko po yung slide, may number po siya. At alam naman po natin, di ba napag-usapan na natin nung araw na ang menti.com, mayroon pong siyang code number and then you key in the code number, then you could get inside the menti.com. Okay? Ayan po. Ang iba sumagot sa group chat.
Okay, so papatawarin ko po kayo, but next time you answer doon sa ating pong, pag sinabing menti.com, it's going to be menti.com. The purpose of which is para mag-reflect po sa menti.com yung inyong sagot. Okay. So right now, how many are we? We are 28 in the class, pero ang sumagot lamang po ay 8. Where are the others? Oh, where are the others? Ulitin ko po ha. Ah, mayroon pong nakalagay po, ipakita ko na lang po, labas mo na lang ako dito ha. Pakita ko na lang po ano pong itsura po doon sa ating pong menti.com. Ayan, for a while. Ay, naman lumabas. Okay. Ayan po. So dito po, I'll show it to you. Ito po yung nasa group chat po natin, no? Ito po ang nasa group chat. Ito po yung Mentimeter o menti.com. Okay? Nakalagay po diyan. Kaya po, i-click mo lang naman to eh. I-click mo itong ah, application na to and then hahanapan ka ng code. Okay, the code. The number I gave you earlier is the code number. Doon po kayo sasagot. Once na ginawa po niyo to, halimbawa ito, kiklik po natin. Ayan. Ayan. Sa kanyo po ilalagay yung code. Ito po yung code na yon. Okay? And then you click the join. So make sure you get the right code number and then i-input nyo po dito and then i-click nyo po yung join and then that's the time you give your answer. Ulitin ko po. Okay? Mula po dito sa atin pong pagka nagbigay pa ako ng slide, halimbawa ito po yung aking pinagay na slide sa inyo, this one, di ba? Okay? Ito po yung question. O, makikita nyo naman dyan eh. Pagkatapos niyan, didiretso kayo, click nyo, actually kiklik nyo yan, lalabas po ito eh. Ito po yung lalabas, this one. Okay, lalabas po yung voting Mentimeter. Paglabas po niyan, tandaan nyo lang po yung code number, ito po yung lalabas. Lalabas po ito sa inyo pong Mentimeter, no? Menti.com. Key in the number, assuming 1, 2, 3, 4, 5, ayan, saka mo i-click yung join. Pag-click mo ng join, then, ayan, ah, saka kayo makapag-key in ng inyo pong answer. Okay? So I think mga pangalawa at pangatlong beses na tayo nagkaroon ng ganito, and it seems hindi pa natin ho, karamihan po sa atin, hindi pa rin natin ho nakukuha. I hope by next time na magbibigay ako ng ganitong assignment, this is assignment under sa ating pong lecture under po sa menti.com or mentimeter.com. This is one of the tools. Tandaan niyo po, wag natin pong sayangin kasi po mahal po ang bayad po nito. Every application that we're using online, mayroon pong dollars po na naka-akibat na bayarin. Okay? So, let's make use of it, no? Kasi bahagi po to ng ating pong pag-aaral. Okay, balikan po natin yung kaninang slide po natin. Ngayon. Okay, praise God. Meron ng 13 sumagot. Again, you are 27 right now in the class. So, mababa pa rin, no? Okay. So, the question is, where can you find the smallest bone in the body? Yan. Okay? So, yan. Tama po yung sagot niyo po. Where is that? It's found in the ears, no? Tingnan natin next slide. Okay? Okay. So, ayan po. Ang ating pong stapes po yan, no? Ito po yung bahagi po niyan dito. Yung po yung smallest part po na uh, na bahagi po ng katawan po ng tao, no?
The stapes is made of, actually tatlo po yan, malleus, incus, and stapes. Yan po. So that's where you can find stapes, which is in the middle part of the ear, no, sa kalagitnaan po ng ating pong tenga. Okay. So anyway, sample lang po 'yon. Pero like what we said, huwag kayong mag-alala, hindi naman siya talaga natin bubusisiin po yung detalye po na yun. But just the same, like what we said, when you are given by DOH ng inyo pong analytical question, mahalaga po na intindihan po natin yung mga bagay na ito para ma-relate po natin at nabigyan po natin ng angkop na katugunan ang tanong, no. Like what we said, hindi po objective, no, hindi po tatanungin ano po ang meaning po ng anatomy, ano po yung meaning po ng uh, physiology, ano po yung kanyang mga iba't ibang mga functions. Hindi po ganon. Ang tanong po is tulad nung paborito pong illustration, si Pedro umakyat sa puno ng mangga, nalaglag, tumama yung kanyang balakang sa lupa, sumakit yung kanyang balakang, kinagabihan hindi siya nakatulog, ano ang kanyang kondisyon? Ayan. So the choices could be insomnia, could be fatigue, no? It could be uh, back pain, yung mga ganun. So mamimili po kayo doon na inyo pong sagot, and then ano naman po yung angkop na massage procedure, yung angkop na massage modality, or angkop na massage stroke na kailangan o dapat gamitin. And then maring sunod naman po na tanong doon ay bakit hindi pwedeng gamitan siya ng percussion o ng taputment, mga ganun, no? So you have to just parang i-analyze na natin na maigi. Like what we said, analytical, no? Minsan ang sabi ng iba, common sense. Pero yung common sense na yan, dapat nakabase po siya dito po sa ating talakayin na nakaano po na ng ating pong manual. Okay? So hindi lang pwedeng common sense kasi naisip lang natin na yun yung tama. It should be something that is in alignment dito po sa ating mga pinag-uusapan. Kaya like kung sinasabi sa bawat isa, mahalaga na umaattend kayo ng ating klase kasi dito natin ipinapaliwanag yung mga konsepto, yung mga bagay-bagay para maintindihan natin na mas malaliman. Okay? So the next thing here is, yan, ang tanong kanina is ano po ang ibig sabihin ng anatomy? Anatomy is the study of the, tandaan po natin, structure of organisms, no? Ibig sabihin no, kasama dito yung mga tayo bilang human beings, involving examining the arrangement and relationships of organs, tissues, cells, and various body systems. So ito po ay patungkol doon sa struktura, yung po lagi nating isipin, ano po yung struktura at ang kanyang interrelationship ng iba't ibang mga bahagi ng katawan na binubuo ng yun nga, buong katawan ng tao. Okay? So, yun po, the keyword is the structure, no? Structural part ng tao. Ang sumunod naman is pag sinabi nating physiology, on the other hand, sabi nga po dito, this is, ayan, this is a study on how these organisms or various organ systems functions. No? It focuses on the processes and mechanisms that occur within the living organism to maintain their normal functioning. So ibig sabihin po nun, kung kanina tandaan po natin, yung anatomy has something to do with the structure, no? Has something to do with the compositions ng iba't ibang mga organs sa katawan ng tao. Ito naman sa physiology ay patungkol naman kung paano po ito gumagalaw, kung paano po ito nag-i-interact sa iba't ibang mga organs, no? Sa iba't ibang mga tissues, sa iba't ibang mga selula sa katawan ng tao. Okay? So proseso po siya, mekanismo po siya na kung saan ay para kailangan nagsisynchronize po, na ibig sabihin po noon talagang meron po siyang angkop na pagkilos, pagtutulungan, no? Pagtutulungan bang tawag noon para ma-maintain ang normal na gawain ng ating pong katawan. Okay? So together, ang anatomy and physiology ay nagbibigay ng malawakang kaunawaan sa struktura at pagkilos ng iba't ibang bahagi sa katawan ng tao. Okay, so yun po yung ating pakatandaan po dyan. Ano po yung tinatawag na 5 level ng organisasyon ng katawan ng tao? Ng komposisyon ng organismo, the organism. Okay, so the first one here is
ah, laktawan na po ng atom, napakaano po nan. Diretso na po tayo sa selula. Ito po talagang malaliman na po itong atom, molecule, and then organelle and all those stuff. Pero sa manual po ng DOH, nagsisimula po ang 5 level ng organism mula sa selula. Okay. So ano po ang selula? Kalimitan po naririnig po natin na ang selula is the what? Basic unit of life, no? Kung ang pamilya, sabi nga ng iba, sabi nga ng mga sociologists na ang family is the basic unit of the society. Pero dito po sa ating pag-aaral ng katawan ng tao, the cell is the basic unit of life. Okay? Yun po yung pinakauna po doon. Kaya nga maalala nyo yung ating kinanta minsan, di ba? Sabi natin, every single cell of the body is happy, every single cell of my body is well. Bakit po? Kasi pag ang selula po ay malusog, ang katawan ng tao ay magiging malusog. Pero kapag ang isa sa mga selula, no, ay nadapuan po ng ah, na, ng ah, na, ng cancer, ng cancerous na selula, kakalat po 'yan at manghihina po ang katawan ng tao, at kapag hindi naagapan, ito po ay magko-cause ng what? Ng kamatayan, no? Well, eventually kamatayan po ng organismo. Ayan po. Kaya mahalaga po na healthy po yung ating cell. Ngayon po, kapag ang mga selula ay pinagtipon-tipon, ang maging kabuuan po niyan ay yung tinatawag natin na tissue. Okay? Tissue po yan. No? So, mayroon po tayong iba't ibang mga tissue na siya pong bumubuo ng ating pong katawan. Halimbawa po, muscular tissue. Yun po yung bumubuo, ito po yung mga muscular fibers na binubuo po ng ating katawan na po siyang, mayroon po siyang elasticity. No? Nagpuproduce po siya ng even the movement, no? So ito halimbawa, ito po yung mga muscular fibers. Yan po ay ito po ay binubuo ng mga tissue na may kinalaman o bumubuo po ng ating po mga muscles. At yung muscles po yan, siya po yung responsible sa locomotion, sa movement, sa pagkilos, and so on and so forth. Okay? Ngayon po, going further, kapag ang tissue naman po ay binubuo ng gano'n, tama ba yun? Binubuo ng gano'n. Kapag ang tissue naman po ay nabuo, meron po siyang isang angkop po na nagiging function, no? Halimbawa po, ang kasunod po niya ay organ, okay? Yung organ na mula sa, ulitin natin, mula sa selula na pinagsama, naging tissue, and then yung tissue na yan ay napagtipon-tipon, nagkaroon siya ng sariling functioning, sariling pagkilos at naging organ, no? Halimbawa, yung nakikita natin sa illustration ngayon, this is the kidney. Okay, so yun po yan, ang bahagi po niyan at meron po siyang function. Ang kanyang function po ay pagsala ng mga toxic material sa ating katawan at maayos po yung pagkilos po at maging maganda din po at malilinis po yung dugo na dumadalo sa ating katawan with the function ng ating pong organ na ito, ng ating kidney. Ngayon po, ang kidney, ang organ, pag pinagsama-sama po ng ibang kaalin tulad na organ, ito ngayon ang tinatawag natin na organ system. No? Pag sinabing organ system, isang uri po ng sistema na binubuo ng iba't ibang organ na mayroon pong isang specific na function. Halimbawa, the one that we can see here, okay, ay hindi naman siya digestive, ito para siyang urinary, no? Sa kanyang pag-ihi, so ito binubuo ng iba't iba pong mga organ na ang kanyang layunin ay isalain po yung mga likido sa ating katawan at yung useful magagamit po ng ating sistema, no, sa pamamagitan po ng ating dugo. Ito po isasalain niya po at ang lahat po ng mga marurumi at mga toksina po ay lalabas po bilang ihi. Yan, ito po sa urinary system. Yan po. Yan po ang ating isa sa mga organ system. Okay, so we will be talking about that in the next few days, yung iba't ibang organ system, ano yung kanyang mga functions, ano yung kanyang iba't ibang bahagi, ano yung kanyang mga uniqueness, no? Ano unique na contribution po niya para po mapanatili po ang malusog na pangangatawan ng isang tao. And here we are, ito na po yung ating pong tinatawag na organism. Yan po. Okay?
So ulitin po natin mula sa cellula, again sa tissue, and then binubuo ng maraming tissue, nagkaroon po ng isang organ, at ang organ yan ay sa kanyang pagkilos, kaakibat niya po yung ibang mga sistema ng organ na yan. For example, the one that we can see here, no, dito po sa ating pong renal system, ayun po ay binubuo ng ibang organ, at ang kanyang main function ay paglinis ng mga likido sa ating katawan at pag-eliminate ng mga waste products. Okay? And then, yan ang kabuuan po ng organism. Binubuo ang isang organism ng iba't ibang organ systems sa katawan ng tao. Ayan po. Ayan, tulad na sabi natin kanina, the cell is the smallest structural and functional unit of an organism. Okay? So, typically, microscopic and consisting of cytoplasm and a nucleus enclosed in a membrane. Okay? Pag sinabi natin membrane, ito po yung nakapaligid po niyan, at ang sa loob po ng cell membrane na yan ay yung cytoplasm at yung nucleus. Ayan po yung mga bahagi po niyan. Okay? So, pag sinabi naman nating nucleus, ito po yung membrane enclosed organelle o subcellular structure that has one specific function. So, dito po ay nagkakaroon po ng proseso ng protein na kinakailangan po ng ating katawan. Okay? The next one is the cell membrane. Ito yung plasma found in all cells and separates the interior of a cell from the outside environment, no? So ito po yung ano po siya po yung nagbibigay po ng separation sa iba't iba pong selula na napabilang sa isang location na yaan. Okay? So pag sinabi natin na pang cytoplasm, ito po ay parang gelatin, no? Liquid that fills the inside of a cell. Yan po yung cytoplasm, no? So cytoplasm. Ayan, likido po siya, gelatin-like po siya, na siya po yung nasa loob po ng tinatawag natin na cell membrane. Okay? So, the next one here is tissue, tulad na sabi na po natin, no? Mayroon pong iba't ibang uri ng tissue. By the way, ano po yung tissue? Ano po yung kanyang function? So, pagka ang cell ay pinagtipon, tulad na banggit na natin kanina, and it has the same work and it has the same function, ito po ay ang katawagan po niyan ay tissue. At ang iba't ibang uri po ng tissue ay we have the connective tissue. Ayan po, connective tissue, ito ay bahagi po sa ano po yung pagtitipon po ng ano po ng mula doon sa buto at sa mga muscles, no? So nagko-connect po yan, halimbawa po sa tendon, and then sa bone din po, and we can also see here sa fat and other soft padding tissues ng ating pong katawan, no? So ibig sabihin po noon, we have also the epithelial, we have the muscle tissue, and the nervous tissue. Ayan po, no? So mamaya ma-encounter natin po later, not by the way today, but later ma-encounter po natin yung iba't ibang uri po ng mga tissue na yan, no? But suffice to say, ito po yung mga, ulitin natin, connective tissue na nagkukonekta ng mga iba't ibang bahagi, halimbawa mula sa buto to the muscle. Epithelial tissue, ito naman may kinalaman sa mga masiselan po na kung saan ay dumadali po yung pagkain sa katawan ng tao. We also have the muscular tissue, ito naman may kinalaman sa locomotion, movement ng katawan ng tao. At nervous tissue, ito naman ay may kinalaman sa pag-transmit, pag-gather ng mga information na pinaprocess po ng ating pong kaisipan o ng ating pong utak. Ayan po. Okay? And going further, yan po, no? Kanina po nabanggit na po nating organ, pagka ang mula sa cell at binubuo po ng maraming tissue, yung tissue po yun ay naging kabuuan ng isa pong tinatawag na organ, no? Pag sinabing organ, this is a group of tissues that constitutes a distinct structural and functional unit, no? So pagka ito ay isang organ, ayan po, tulad na sabi natin kanina, yung tissue mayroon siyang sariling function, yung organ naman po ay mayroon po siyang distinct function, distinct structure. Ano po? So yun po, ito po yung mga halimbawa po ng iba't ibang organs, no? We have the lungs, no? Yung baga po ng tao. So this is an example watch, no? Ito po yung aking pong magic pen nawawala. Okay. So, yan. So this is, yan. Ito po yung lungs po ng tao. And in here, the liver,
Yan, this is the liver. I do not know if you can see it here. Then the intestines, yung laman loob ng tao, and we have the brain. We cannot see, and the brain is inside of this skull, and so on and so forth. No? So yun po yung mga iba't ibang mga organs sa katawan ng tao. And we will be delving on that later on when we study the different organ systems. Kasi under the organ systems would be all of these various organs that constitutes the organ system. Okay. Ayan. Okay, kanina organ, ito naman ngayon, pag-usapan natin yung tinatawag na organ systems. Okay, so an organ system is a group of organs, okay, na kanina napag-usapan natin yung organ na yan, mayroon sariling distinct and unique function, pero napagsama siya sa isang kalipunan, sa isang sistema that work together to perform one or more functions. For example, yung digestive system may kinalaman sa pag-process ng pagkain ating kinakain. Mula sa pagpasok po ng ating bibig, no, sa pagmamasticate po niyan, sa pagdurog po ng mga pagkain na yan, hanggang sa pagdaloy po sa ating esophagus system, hanggang sa pag-ikot po niyan sa ating pong mula sa stomach to the various organ systems, no, sa various sa ating pong iba't ibang bahagi po ng ating stomach, and din sa hanggang sa ma-eliminate po na siya, no? Mula sa process po na pag napigan na po yung mga pagkain, yung lahat ng sustansya ay na-process na po na maigi, and then lalabas na po yung ating pong mga iba't ibang mga waste products, no? So there you go, mula ito sa ating digestive system. Okay? So they are the integumentary, ito po yung iba't ibang organ systems. You have the integumentary, the skeletal, muscular, nervous, endocrine, cardiovascular, lymphatic system, respiratory, digestive, and urinary. Now, question. Sir, bakit po tila may kulang? Di ba dapat yan, 11 po na organ systems? Ano po yung organ system na missing? Would you know? Ano po yung hindi po sinasabi dito, or okay. Ano po yung organ system? Anybody? Sige po. Nakamute po kayo lahat. Hindi ko i-unmute ko po muna kayo. Okay. Yan. Sige. Let's have a survey. Ano sa tingin nyo ang organ system na hindi po kabilang dito po sa ating nabanggit? Anyone? Anybody? I'd like to call si Angel. Angel, ano sa tingin mo? Ano organ system ang hindi napansin o hindi natin pag-uusapan? Okay, I'll ask si Joyce. Ayan. Reproductive system. Sino yung sumagot na yon? Si Wilfredo, sir. Si Willie. Sorry, Willie. Kasi Yung reproduction. yan. Okay. Willie, at tanong ko, bakit hindi sinama yung reproductive system? Would you know? Medyo malayo na po kasi sa concept sa pagte-therapy. Medyo Malayo po magkakaroon ng issue pag yun ng concept magkasama. Okay. Okay, matindi yung iyong analysis doon na Willie. Magkaroon ng issue. Anyways, yan. Yan. Kasi sige po, lalo na po doon, sir, sa mga traditional, yung ibang mga dating nagmamassage, yung mga naghihilot sa dapat tataasin daw nila yung kwan ng babae, yung pinaka ng babae, sir, yung mattress ng babae, yan yung isang nagiging issue, sir, kasi okay. yung iba sinasalamantala naman, nauuwi pa sa pagre-rape, kasi may mga ganong kaso, sir, nung 1980 ay mga 90s po yun, sir, yung mga nanghihilot na tinataas daw nila yung mattress. Nung kalaunan, ini-stay ng mga one month sa kanila,
nung kwan nabuntis, pero ang nakabuntis yung naghihilot na. Kaya Anyway, okay. I'm sure really hindi yan ang dahilan kung bakit hindi sinama ng DOH. Yung isang opo, sir. pero like what we have said kanina, yan, tama yun, I agree with you. No? Kasi wala namang kinalaman sa ating pagmamasahe per se. No? Hindi naman siya talaga ano, kaya sabi nga ng iba kahit na hindi mo ituro yan, malalaman ng tao yan, alam niya yan kung ano yung reproductive system. Anyways, so I think the main reason, although I was not able to ask this committee, no, when they came out with this, sa aming po mga pagtitipon ng mga training institutions, pinag-uusapan yung mga bagay-bagay na to, pero ako hindi ko narinig na pinag-usapan bakit hindi sinama yung reproductive system. Okay? So maybe, just maybe lang, assumption lang ni Mr. Eugenio. Ang akin lang assumption is number one, katulad na banggit po ni Willie kanina, wala naman tong direktamente na relevance doon sa ating massage therapy. That's for sure. No? At pangalawa, of course, it will eat much time. Lalo nga haba at dadami po yung ating pag-aaral. At pangatlo, siguro pagdating naman sa ganyang talakayin kasi minsan, alala ko nung elementary days, no? Kung ewan ko lang ngayon kung nasa curriculum pa yung population education. Nung elementarya po, nung ako'y nag-aaral pa po, matagal na pong panahon, yun po, may population education. Pero minsan po, yung mga ganun talakayin, sa halip na ituon sa mga bagay, bakit natin kailangan i-control yung population? Bakit natin kailangang pangalagaan yung pamilya at hindi masyado dadami yung kanyang membro, things like those. Minsan napupunta sa mga malisyosong mga pag-uusap. Yun, no? Nalilihis na kung saan-saan na, kung ano na pinag-usapan. So, for me, it defeats the purpose. No? Yung purpose na magkaroon ng awareness, magkaroon ng kaunawaan kung bakit mahalagang alagaan natin yung pamilya, kailang kontrolin yung pagdami ng mga anak ng isang mag-asawa sa isang pamilya, things like those. Kasi naubos yung oras doon sa mga bagay na mga pag-uusap na mga minsan po nahaluan ng malisyosong bagay, yun lang po. No? Nagkakatuwaan lang, pero yun nga, hindi po na-achieve po yung purpose. Okay? So, I think si Tess sabi niya pasensya po. Okay. Kala ko may tanong si Tess. Anyways, so yun po yung ano po noon, no? Kaya yun po yung dahilan. Ulitin natin, integumentary system, skeletal system, muscular system, nervous, endocrine, cardiovascular, lymphatic, respiratory, digestive, and urinary. And not in the list is the reproductive system. Ayan po. So, ngayon, ano naman po yung organism o organismo? Okay. The organism, yan, tulad na sabi natin, it consists of 11, pero in reality, sa ating pong pagtatalakay, sa ating pag-aral ay magiging 10 po lamang. No? So, yan po yung iba't ibang mga organ systems na bumubuo ng organismo. No? Ito na po yung kabuuan po ng katawan po ng tao. Okay? Ayan po. So, yeah. Tutungo na tayo ngayon sa mga katawagan. No? Iba't ibang mga body movements, katawagan. Okay? To those among you na nakapag-aral po ng physical therapy, ito po more on those things, no, mga body movements. Pero bilang massage therapist, mahalaga po na maunawaan din po natin ano po yung iba't ibang mga pagkilos ng katawan ng tao. Okay? Number one, abduction. Ano pong ibig sabihin ng abduction? Abduction means to draw away anything from the midline of the body. So this is, in this illustration, okay, this is illustration, this is the midline. Pag sinabing midline, the middle line, the middle point, no, nandito po. And then, pag sinabing abduction, the movement is away from the center. Yan po, no? So ito po yung abduction. Parang kung inyo marinig sa mga balita, di ba? A boy was abducted. No? Ibig sabihin po noon ay sapilitin po siyang tinakas, kinidnap, no? Mula sa kanyang pamilya. Kaya yun po yung katawag ng abduction. Okay. So, the next one is adduction. Pag na-encounter niyo pong salitang adduction, a joint brings a body o body part closer to the midline of the body. Kung ang abduction ay palayo, si adduction naman
adduction. Si adduction, ito naman ay pabalik o palapit sa middle part or sa middle line or midline. Ayan po, dito po yan ha. So yan po yung kaibahan po ng abduction tsaka adduction. Ulitin natin, pag abduction, palayo mula sa gitna o sa midline, and then adduction, ito naman po ay palapit, going back to the middle. Okay. Ano naman po ang circumduction? The circumduction is the movement of a body part so that the end follows a circular path. No? So, ang halimbawa po, nung, di ba pa nag-exercise po tayo, rotation, 1, 2, 3, 4. Yan na lang kasi hindi magkasya sa frame. No? So, paikot po siyang ganon. So, ang kanyang movement is circular. Paikot po. Okay? Kung naka-straight line po, nakaganon, ganon din po yan. Round movement, the movement is circular. Okay? So, dito po sa movement, ang tatawagan po niyan ay circumduction. Okay? Circumduction, circumference, middle, circle, yun yung paikot po na ganon. Either clockwise, or counterclockwise. Okay? So, clockwise, tama ba? Clockwise and counterclockwise. Again, yun po yung paikot. Ang sumunod naman ay depression. Refers to a movement inferiorly or downward. Okay. So, here sa ating pong model, pag sinabing depression, yung movement po ng shoulder will be going downward. No? Pag ganon. That is depression. Okay? So, pagka bumaba po ang balikat na ito, pababa ng ganon, yan po mula sa normal level, okay, ay ito nagiging depression. Okay. So, the next one is dorsiflexion. Okay. Ano po yung dorsiflexion? It involves upward flexing of the foot at the ankle. Okay. So, the one that you can see here, this is dorsiflexion. So, ang kanyang movement, no, naka-flex po yan pataas at the ankle. So, ito po yung ankle area. Yun po yun pag ganon, no? That's dorsiflexion. I think it is derived from the term dorsal as well, no? Dorsal kasi upward, nandito sa bandang bahagi, no? Yan. Pag sa isda naman, di ba, dorsal fin, itong bahagi ng isda, ito po yung dorsal fin sa ibabaw niyan. Okay? So, ang movement paitaas, yan po yung tinatawag na dorsiflexion. Ulitin ko, dorsiflexion. Okay. Pag pababa naman po, magkaiba na po siya. But in this illustration, pag pababa naman yung movement, kanina pa si paakyat, pag pababa, that becomes plantar flexion. Kasi ang plantar area ito po no? So this is the sole of the foot and the foot. Pag pinupush mo pababa, that becomes plantar flexion. Okay? So elevation is a movement superiorly or upward along the coronal plane. So this is the, pag ganun po yan, ang coronal plane. Okay, so elevation, movement superiorly, paakyat toward along the coronal plane. Okay? Yan. Ito naman kanina, well, kanina kasi dorsiflexion, paakyat po yung ating paa, pag ganon. Pagpababa na plantar flexion, pag ganon. Pero ito naman, pagka sinabi nating eversion, it involves what? Turning the foot laterally. So pag sinabing laterally, tagiliran, sa gilid, no? Outside part, this is the lateral part, okay? That the sole faces away from the body. So where is the sole? Ito po yung sole, ito po yung talampakan. Okay? Kapag ang talampakan ay ikinilos natin palabas po sa katawan ng tao, no? This is the lateral side. Laterally, sa gilid, no? Sa gilid, sa labas, no? Ang gitna po niyan kasi midline, middle part. So sa gilid, okay? So in this illustration, ayan. Itong isang kaibigan natin, okay yan. Mula dito, this is what we call as the lateral side, no? Lateral side. Ito po yung lateral side. Okay? Pagka movement ng paa ay palabas, that becomes, yan, it becomes eversion. Ayan, ha? Eversion, ibig sabihin ng palabas. Okay. Now, question,
what is kung papasok naman yung pagkilos, no? So the opposite of eversion, which is outside, the opposite of eversion is inversion. Yan, ganon, no? So kinilos mo yung paang pag ganon, papasok, no? Towards the midline, towards the middle part. Ayan po. It becomes inversion. Okay, so nakuha na po natin yung pagkakaiba. Eversion, palabas. Inversion, papasok. Ayan po. Okay. PM nyo lang po or message nyo lang ko sa sa Zoom chat if you have questions later on or right now even if you have questions. Okay? Ayun po. Ano naman po ang ibig sabihin po ng extension? Pag narinig niyo yung term na extension, when it comes to body movement, it is the opposite of flexion. Okay. Unahin na lang natin si flexion kasi opposite na tayo agad no? Si flexion. Flexion is a movement that bends a joint so that the angle between the two body parts is decreased. Parts has become close together. So ito po ay, ang halimbawa po na ito, if you can look at this very clearly, this is flexion kung mula dito sa pagtayong ganito, ang ating pa inangat natin towards here, no? Ibig sabihin po noon, yung body part na ito ay naging malapit doon sa isang parte ng katawan, no? So that becomes flexion. Okay? Sa kamay naman po, o ito naman po, mula dito, pag inakyat natin pataas, palapit sa upper part, nagiging flexion. No? So flex. Yan. Okay? Pag ganon, flex. Pag ganon paa, ito po, flexion din. No? Pag ganon po yung paa. Yan. Palapit po sa other part of the body. Okay? So that's what we call as flexion. Now, what is the opposite of flexion? Ang opposite ng flexion is what? Extension. Okay, for a while. Kailan ko po i-check. Kasi nakaligtaan ko. Okay. Sige po. So, kapag mula dito ito kasi yung normal standing, tawag mo nun, anatomical position. Okay? Normal anatomical position. By the way, pag sinabing normal anatomical position, yung tao po, itong dalawang kamay, nakaganon po siya. No? Pareho po ganyan, no? And then yung paa, naka-V position. Ganun po. Wow. Ang distance po niyan, ang normal distance po niyan ay 1 foot apart. No? Parang ganon. So, ganun po yung kamay. Pero yung kamay, ito yung tama, ano? Yung kabila kasi naka-bend yun. Pero dapat ganito niya sa kabila, no? So if a person stands that way, erect that way, ito isang kaibigan natin, ipakita ko sa inyo, yung ganon. So pag ganon po yung position, yan. Yan. Pareho po siyang naka-facing forward yung palm. Yan po yung tinatawag nating anatomical position. Ayan po. This is the normal anatomical position. Okay? Pag tagilid, ganun din. Okay? Ganun po. So in this case, kanina, sabi natin kanina, pag minove mo palapit sa upper part, that becomes flexion. Flexion, na-flex. However, kapag nilayo mo naman, no, ito yung harap, ito yung likuran, pag nilayo mo yung kamay, that becomes what? Extension. No? So extend, palayo. No? So this is the frontal area, this is the back area. Okay? Pag ganun po siya. So sa paa, ganun po. Kanina, pagka ginanon po natin, that becomes what? I'm sorry. Yeah, pag ganun is flexion, and then pag extension naman, pag nilayo mo. Opposite, sa kabila, pag ganun. Okay? Ayan, yun nahirapan po si mama kung iilos niya na po. Okay, so yun po ang kaibahan ng dalawa, no? So ulitin po natin, this one is flexion, flex po siya. Dali, merong
tayo. Flexion, flexion, extension, extension. Ayan. So, bumabalik lang siya sa dati, no? So, opposite po niyan. Ulitin po natin sa paa, pag palayo siya, naging flexion, pag binalik mo siya sa kanyang, mula sa flexion na position ay binalik mo sa dati, yan po naging extension. However, sa kamay, pagka nilapit mo paakyat, kinilos mo paakyat, palapit sa muka, naging flexion, but the moment you move it from the normal at anatomical position na nakatayo, pag inilabas mo pag ganun, ikinilos mo palayo, that becomes extension. Okay? Sige po. Next. Hyper extension. Ayan. Okay. Anong pumapasok sa isipan niyo pag sinabing hyper? Di ba? Minsan pagka narinig natin, yung minsan mga magulang, di ba? Yung mga anak natin, ako, yung aking anak, napaka-hyper. Ayan. Ano po yung ibig sabihin ng hyper? Hindi po siya normal na masayahin. Talagang sobra-sobra. Hyper nga eh. Sobra, hype, no? So, yeah, it is the movement beyond the movement of extension. So kung ang movement ng kanyang katawan ay humigit pa doon sa normal na movement na kaya po na extension, it becomes what we call as hyperextension. Where can we see it? Where is the illustration for that? The one that we can see here is this one, no? So this is flexion like what we can see, and the moment it goes back to where it is, that becomes extension. Pero kapag ikinilos mo pa ng nakatiyad, no? So dito po, nakatiyad na po siya. So flexion, extension bumalik. Pero kung binaliktad mo ng mahigit ng ganon, sorry ha, ganon po yan, kawawa ni mamang to. Ayan po, that becomes hyperextension. Okay? So anything that is beyond the normal movement ng extension ay ang naging katawagan hyperextension. Okay? So parang sa mga bata, okay, kung siya ay normal na may activity at makilos at mapaglaro, pero kung higit siyang talagang kahit na walang dahilan, basta lang kumikilos, tumatakbo, lumulundag ng ganun-ganun, yun po, naging hyper na siya. Way beyond the normal average attitude or behavior ng isang bata. Okay. Okay, plantar flexion. Plantar flexion is the push forward portion of foot down. Okay, so this is the plantar. Okay, nakaganon po yung normal position po niyan. But the moment you push harder downward, that becomes plantar flexion. Okay, so the plantar here is the one, remember kanina, di ba, pag sinabing dorsal sa ibabaw, pag sinabi natin plantar sa ilalim. No, pag pinush mo pa ganun yung paa, that becomes plantar flexion. Okay? Ayan po. At kung inikot naman po natin, katulad nung napag-usapan kanina, paikot siyang ganon, dorsiflexion. No? So mula sa posisyon na ito, inikot natin ganon, pag ganon, dorsiflexion. Okay. Ito naman, when it comes naman ito sa positioning ng kamay, okay, ano po yung katawagan? Okay. Pagkang palad natin, we turn the hand so that palm faces down mula dito. I'm sorry, ginanon po natin, no? Posterior, by the way, ito po yung tinatawag na anterior, no? Sa front, posterior is sa back. Sa tao naman po, na nakatayo, this is the normal, assuming normal anatomical position, okay? Pag sa harap, ang tawag dyan ay anterior, pag sa bandang likuran, ito po ang tawag ay posterior. Okay. Now, when it comes to pronation, turning the hand so that the palm faces down. Yan. Ito po ay pronation. Ayan po, mula dito, ginanon po natin, nagiging pronation. Okay? The opposite of pronation is what? Okay. Wala sa dito. Okay. The opposite of pronation is supination. Supine. No? Hindi po naisama. So kung ito po ay pronation pababa, yung supination ay
paibabaw. Okay? So, in the same manner, kapag ka sinabi ng assessor, okay, I want your client to assume a prone position. Prone position. Nakadapa. Yeah, this is a prone position. Subalit, kapag sinabi ng assessor, okay, I want you to perform or you want your client to do or to put your client in a supine position. Pag sinabing supine, ipapatihaya nyo po yung client. Yan, dandahan po. No? And then, never forget to use your towel to cover your client. No? So pag napapalang, meron mo siyang cover na towel and then pagtihaya ang ganon, ingatan mo po na hindi po ma-expose unnecessarily yung katawan, private part ng katawan ng ating client. No? So, prone position, supine position. Sa kamay po natin, pag ganon, pronation, supination. Pag ito naman ay nakadapa, prone position and supine position. Supine position. Ayan po. Okay. So, we have overtime na po tayo. Ano po? Tapusin na lang po natin. Rotation is turning movement of a bone around its own axis. Ito po yung sa neck, no? Pag nag-exercise ako sa umaga, mahilig po ako mag-rotation. Neck rotation ang tawag. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reverse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So yan po ang tinatawag na rotation. Pwede din po sa ating leg, pwede din po sa ating bewang. Pag piniikot po natin ganun, no? Umiikot po yung ating balakang around its own axis. Yan tawag po dyan ay rotation. Okay? So I think that's all we've got. Mayroon pa mga iba pong katawagan pero suffice for now. Ito po yung pinaka mahalaga unawaan natin when it comes to various body movements. Okay? So I am not sure if you have questions. Let me check kung meron kayong tanong dito po sa ating pong Zoom chat. Let's take a look at that. Okay, so wala naman po. Pero kanina po yung na-okay na. May definition of terms. Nabas kanina. Okay. Okay. Hindi makapasok yung iba sa menti.com. Okay. Ibang lumabas. Okay. Okay. So, I apologize, no? Sabi ni Justin kanina, iba daw lumabas sa menti.com. Okay. I think, yeah. Kasi doon sa illustration ko kanina kasi, yung ano, hindi po siya kasama kasi yung talagang question nandun sa una kong pinadalang slide. No? Yung sumunod lang is just the illustration I was trying to point out. How the menti.com appears in your cell phone. Ayan po yun. So I apologize na nagkaroon po tayo ng confusion doon po sa menti.com kanina. Okay? So unless kung mayroon po kayong tanong, Ma'am Fe, do you have anything to ask? Ma'am Fe? Are we good? Yes, Okay. ma'am. Are we good? With you the have class, I missed the class Thursday, but did Oh. you post that on the YouTube? Yes, Did you ma'am. mark Yes, it as a Thursday class? How is it labeled? Kasi it's Thursday class. it's if episode by episode po siya, ma'am. So I cannot exactly remember, but it's numbered based sa Okay. episode po. Opo, it's there. Kindly check, please. Okay, I will. Okay, yeah, thank you. Okay. Doc Ferds, may last kang gustong sabihin sa grupo? Okay, wala naman, Sir Benji. Basta tama naman sinabi nyo kanina, basta pagka meron sila kukunin nila sa akin, just Mm. inform me ahead of time. Opo. Yun, ganun lang po. Okay. And then by tomorrow, once you're done with that, I would appreciate if you send it to me. Yes, Pwede naman yung i-charge against my account sa LBC. Sige po, sir. Oo. And then parang ganun yung sistema yung LBC and then I'll just pay it back later. Parang ganun. Okay Parang po. COD. Oo, sige po. Okay, sige po. Maraming salamat. And Thank you, again, Sir Benji.
Yeah, we have one last question coming in, sir, regarding po sa NSO, need po ba kumuha uli ng bago or ipa-photocopy lang? Yes, regarding your requirements, no? Sa NSO, hindi in PSA na siya ngayon eh, no? So sa PSA, yun yung latest na, di ba? Dati NSO, PSA na ngayon. PSA pala. Okay, tama. PSA. You have no problem, no? If you already have the new one, you can send the original copy. Why is that? Kasi mabilis naman kumuha ng copy ng PSO. If you do the photocopy, PSA. mahalaga po, you have to have it, ang tawag yun, ma'am, ipa-notarize. Sorry, ipa-CTC. Pero sometimes I got scolded when I asked the PSA about the certified true copy. They would tell you na the original copy is as good as much better than the certified true copy kasi iba mahaba pa yung proseso nun. So it's okay to send the original copy because it's easy to get a copy of your birth certificate through the PSA nowadays. Okay? Sige po. So I hope that answers your question, Mina. Okay? Sige po, may pahabol pa isang tanong. Pwede pa ba kumuha na uli ng bago? Yes. Okay. You can get anytime a new copy of your PSA, your birth certificate under PSA. Mabilis po. Okay, so kung wala nang tanong, thank you so much and see you tomorrow again as we continue on with our, mayroon pa isang tanong, clarify lang po, yung PSA lang po ba ang original na isa-submit sa mga requirements? Yes. Yes, yes. Di ba we've been discussing about your your diploma, the transcript, yung pong photocopy, and dapat naka-CTC. Pero when it comes to your PSA, it's okay you submit the original because DOH knows that it's easy to get a new copy just in case. Okay, pahabol na tanong, yung folder po sir, last any kind and color. Folder should be the normal color of the folder, di ba yung parang cream? Or kung pwede naman white, it doesn't really matter. Wag lang yung kulay pula, yung kulay, ano pang kulay blue, kulay black, yung ganon. No? Standard color po ng folder will do. Okay, dalawang folder and then isang plastic envelope, ilalagay nyo po lahat ng documents. One folder is for DOH, another folder is for photocopy of the original to be submitted. This would be for AUSA use, no, para may purpose, meron pong meron pong control po si AUSA. Si Lord na may pahabol, may deadline po for submission ng documents. So far, DOH has not given us we don't have the advisory for the submission, the deadline, but rest assured, the moment they have it released, then we will announce it to you. Pero we always have to make a gap, yung meron po tayong gap ng deadline to be submitted to AUSA because I will be the one to bring your documents to Manila. After looking at it, after reviewing it, kung complete na siya in order ba, then I will ask, if I can't go to Manila, I will ask somebody to process it for us in Manila. Ayan po. Last na lang na pahabol na tanong, yung sa NBI ko po sir, mag-expire sa June. Do I need to get a new one? Kung sa June mag-expire, no need to get a new one. For as long as you submit it, when you submit it to DOH, for example, if DOH says, deadline for submission is first week of May, parang gano'n, no? Example lang to. If hindi pa nag-expire at the time of deadline of submission sa DOH, there is no problem, no? So, wag niyo naisipin yung sa June, yung deadline na lang ng DOH because when they look at it, they will at the time na magre-review ang DOH, they would look at it at the time na kung kailan niyo sinabit yung document. Okay? Okay, pahabol si Sahara. Sir, merit po ako sa NBI ko makuha nitong January makukuha po. Okay. Sahara, ganito. When you submit your documents and at the time upon submission, you are married already or you plan to get, married already. So, DOH would require you submit your marriage certificate, marriage contract, I'm sorry, hindi marriage certificate, marriage contract. Isabay nyo po yung isa-submit, yung marriage contract.
Because para makita po nila yung discrepancy ng pangalan ninyo, one that is yung when you're still unmarried and the other one is when you're married. Para ma-reconcile ng DOH, kaya pala nagbago yung apelyido kasi married siya. And the only way for them to find out na married ka is when you also attach your marriage contract. Ayan. Okay? Another one, si Rose. Sir, how about the good moral character or good moral certificate? Need po din ba stated doon yung DOH licensure exam? It is good, or I think not only good, but I would highly recommend that when you get your certificate of good moral character from the barangay where you belong, naka-indicate po siya for DOH massage licensure examinations. Ayan po, para lang safe, no? Para lang safe. Although it's highly emphasized sa medical certificate, but still when it comes to your good moral certificate, kailangan po naka-indicate for DOH massage licensure examinations. Ang hindi po acceptable is when you apply for a good moral certificate from your barangay, naka-indicate po sa ilalim for employment purposes. That is something DOH will not accept. Or for travel abroad, mga ganon, no? So it has to be kung neutral term, okay, pero it has to have this phrase saying for DOH massage licensure examinations. Okay? Ayan po. Nagtatanong sila kung para saan yan. Lalo na pag nagtanong sila, sabihin nyo po, kaya i-indicate po nila doon for DOH massage licensure examinations. Okay, I think that's all for today. And sige po, see you tomorrow and continue review. And I hope I could be able to really look at the final copy para maka-order na po ako ng kopya ng manual, and then I can send the copy to you immediately. Okay, so you still have 3 months more to go before you would be able to mas study nyo po yung content po. No, not 3 months. Within the few days, we can send you already a copy of the manual. Okay? Sige po. So, yan lang po. Maraming salamat. And way to go. See you tomorrow. God bless. Arigatou gozaimasu. Thank you, sir. Salamat po. Thank you, sir. Yes, salamat po. Thank you. Thanks. Thank you. Thank you, sir.